Paano ba? Before we start, let us pray. Let us pray. Lord, we thank you, Lord, for today. We thank you, Lord, sa panahon na binigay mo sa aming Panginoon. We thank you, Lord, for this time, O God, and place, O God. As your people, Lord, we come here na isang purpose lamang, Panginoon, but to glorify your name, to worship your name today, after. May it be, Lord, that everything we do here in this place, O God, will only give glory to you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Basahin natin ang ating call to worship, mga awit 66, 1-2. Sumigaw sa galak ang mga nilalang at purihin ang Diyos na may kalalakakan. Wagas na pagpuri sa Kanya ibigay, awitan siya, luwal na ilan. Amen. Hindi kahit anumang sitwasyon natin ngayon, but we choose to come here para lamang samahin ang ating Panginoon. Hindi araw-araw maganda ang ating sitwasyon, but when we are in the Lord, pag nandito tayo sa Panginoon, tayo ay may joy sa ating mga puso. Amen? Let's come, let us worship the Lord today. Araw
Lord, to worship you, O God. And Lord, we know that even if we are with you, Lord, we are not exempted, Lord, sa mga trials sa buhay, Panginoon. Lord, we thank you, O God, for your love, Lord. We thank you, Lord, that in our weaknesses, O God, you are, Lord, our strength. And Lord, it is only because of your love, O God, that we are able, Lord, to continue in this life, O God. And Lord, we just want to worship you, God. We just want, Lord, to declare, Panginoon, na ang mga solution, Panginoon, makakapit lamang kami sa iyo, Panginoon. Because you are our God, Lord, who is in control of everything here. And Lord, we continue to worship you today. Let us continue to worship the Lord. Let's sing this song that follows.
Panginoon, tunay nga na kayo ay tapat sa lahat ng panahon, O Diyos. Kami nagpapasalamat sapagkat kayo ang Diyos na hindi lamang lumikha ng langit at lupa, kundi kayo ang Diyos na tumawag, nagpatawad, nagligtas, Panginoon, sa aming buhay. Sa umagang ito, Panginoon, kami kayo lumalapit sa iyo, O Diyos. Hiling namin ang iyong biyaya, hiling namin ang iyong presensya, dalangin namin na malayang kumilos ang banal na Espiritu sa aming kalagitnaan, Panginoon. Sa umagang ito, Panginoon, nais namin itaas sa iyo, Panginoon, ang aming bayan. Dalangin namin ang nalalapit na eleksyon. Dalangin namin ang iyong gabay sa lahat ng aming mga kababayan na sila'y masusing manalangin at pumili, Panginoon, ng mga tao, Panginoong magsusulong ng iyong kalooban, gagawa ng batas, mamumuno ng bayan na mayroong pagmamahal sa iyo at sa bayan, O Diyos. Dinadalangin namin ang bayan ng Taiwan. Dinadalangin namin ang patuloy niyong pag-iingat, ang kalayaang maipangaral ang salita ng Diyos sa lahat ng dako. Na iyong akong pagpapalain, O Diyos, ang lahat ng gawain na sa ngayon ay isinasagawa itong araw na ito. Panginoon, sa lahat, Panginoon, ang saan itinataas si Jesus, ipinapangaral ang iyong salita. Ano mang lahi, Panginoon, dito sa bayan na ito, kayo po ang magpala, O Diyos. Dinadalangin din namin, Panginoon, ang bawat isa na narito, ang bawat pamilya, represented here, na kayo po ang gumilos, Panginoon, sa pamahal namin sa buhay, sa Pilipinas man o dito o sa ibang bayan. Dalangin namin ang iyong pagkalinga, dalangin namin ang iyong pag-iingat. At sa umagang ito, O Diyos, tanggapin mo ang pasasalamat, ang panambahan ng bawat isa. Sa mga panalangin, Panginoon, na inuusal ng mga kapatid. Sa panalangin para sa anak, panalangin para sa asawa, panalangin para sa magulang at kapatid, panalangin pang sarili, O Diyos. Kayo ang mga pangyarihang Diyos na tumugon, gumawa ng himala sa buhay ng bawat isa. Ang lahat na ito, Panginoon, ay aming hinihiling sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. 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 Our scripture reading for today is taken from Acts, chapter 2, 22 to 32. People of Israel, listen. God publicly endorsed Jesus the Nazarene by doing powerful miracles, wonders, and signs through him, as you will know. But God knew what would happen, and his prearranged plan was carried out when Jesus was betrayed. With the help of lawless Gentiles, you nailed him to a cross and killed him. But God released him from the horrors of death and raised him back to life. For death could not keep him in his grave. King David said this about him: I see that the Lord is always with me. I will not be shaken, for he is right beside me. No wonder my heart is glad, and my tongue shouts his praises. My body rests in hope. For you will not leave my soul among the dead, or allow your Holy One to rot in the grave. You have shown me the way of life, and you will fill me with the joy of your presence. Dear brothers, think about this. You can be sure that the patriarch David was not referring to himself, for he died and was buried, and his tomb is still here among us.
but he was a brother, and he knew God had promised with an oath that one of David's own descendant would sit on his throne. David was looking into the future and speaking of the Messiah's resurrection. He was saying that God would not leave him among the dead or allow his body to rot in the grave. God raised Jesus from the dead, and we are all witnesses of this. This is the word of God. Salamat po. Amen. Praise God. Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa Taipei International Church Filipino Ministry. Magpapatuloy po tayo sa series natin sa Book of Acts. At tayo ngayon ay nasa Acts chapter 2. No? Sa biyaya ng Diyos, tayo po ay patuloy pong inaanyayahan na lumago sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos. So, good morning po. No? Salamat sa lahat na sumama sa pag-iikot kanina. Nawa ay napagpala po kayo. Amen. Ang sabi nila, it's better to give. Sabi nila ba? Ang salita ng Diyos, better to give than to receive. Yan. Kaya yung pamibigay ninyo kanina na ay mas mainam na. Tayo pupunta sa Acts chapter 2, the promise for all people. Yung Acts chapter 2, ito po yung record ng pagpapasimula ng kapanganakan o pag-uumpisa ng church o ng iglesia. Dito rin po nangyari yung kaganapan na yung pinangako ng Diyos ay mangyari. Now remember, yung promise po is the promise Holy Spirit. Matatandaan po natin sa Acts chapter 1 verse 4 to 5, bago po iangat o bumalik ang Panginoon sa kanyang trono sa kalangitan, before His ascension, ang resurrected Christ ay inutusan ng kanyang mga alagad na hintayin yung pangako ng Ama. Ano ang pangako ng Ama? Ang banal na Espiritu. Balikan po natin, Acts 1 verse 4 to 5. At samantalang siya'y kasama pa nila, kanyang tinagubilinan sila, huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama. At na sinasabi ko sa inyo, sabi rito, nagbautismo nga sa tubig si Juan, ngunit di na magtatagal at bautismoan kayo sa Espiritu Santo. No, yung salitang ginamit dyan ay ilulubog kayo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. So punta po tayo doon sa Acts 2. No? So 10 days after ascension, 10 araw, makatapos umakyat ang Panginoon na 40 days po siya, and then ganda po para sa 10 araw, okay? Doon po siya bumalik sa Ama, and then on the day of Pentecost, God gave the promise and the disciples were filled with the Holy Spirit. This is the beginning of the church. Alam niyo po, yung Pentecost, yan po ay yung fiesta, yung gathering, no? Kung saan yung mga Israelita, ito po ay inaalala nila. Yung kapanganakan ng Panginoong Yesus, hindi gano'ng recorded yon, pero yung pagkamatay ng Panginoon, yung tamang araw ng pamatayan ng Panginoong Yesus, ito po ay recorded na ito po yung kapistahan ng leavened bread. Yung pag-alala nila doon sa
Passover, di ba? Nung ipinanganak muli, no, yung pangangatawan ni Jesus Christ, o na-resurrect muli yung kanyang katawan, no? Yung siya po ay nabuhay muli, ito po ay panahon ng celebration ng first fruit. Kaya nga si Jesus Christ, siya po yung pinaka-first fruit po natin. Ako. Okay. At ang susunod na, at pagkatapos nito Pentecost, ay may susunod po silang kapistahan ng mga Hudyo. So sabi dito, nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar, at biglang narinig ang isang ugong mula sa langit. Animoy habulot ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. No, remember sila po ay nasa upper room. Makikita po natin sa chapter 1, babalikan mo natin. Doon sa 1, nakikita natin na mayroong 120, no? More or less na nagtitipon doon sa upper room. Tayo po rito, ito po ay ikakasya ng hindi po kakayanin dito yung 80. So makikita natin na siguro mas malawak yung kanilang pinagtitipunan. Doon po sila nag-stay. Hindi lamang sila nag-stay doon na katulad ng ganito, kundi maaaring doon na rin sila at iba sa kanila ay natutulog. No? So, sila po ay nagsasama-sama matapos kumakit ang Panginoon o bumalik ang Panginoon. Remember, nung siya po ay kumakyat o siya po ay bumalik, mayroong 500 witnesses na nakakita. So, yung mula sa 500 na yun, 120 ang kasama. At ang sabi rito, may nakita silang waring mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila at silang lahat, 120 of them, ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Now, ito po ay kapistahan. So, meron diyang mga devout Jewish pilgrims. Yung mga debotong Hudyo, they were amazed, they were perplexed. Sabi dito, may mga Hudyong buhat sa iba't ibang bansa na naninirahan noon sa Jerusalem, mga taong palsampa sa Diyos. Nang narinig ang bubong na ito, nagdatingan ng maraming tao na mga sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang kanilang mga wika. Noong panahon po na ito, panahon ng Roman Empire, so meron yan na manggagaling sa Africa, may manggagaling maabot sa India, sa Iran, no? Sa some part of Europe. So sila ay pumunta, nagkakaroon sila ng pilgrimage para i-observe yung kapistahan ng Pentecostes. At naroon sila. At ang description ng salita ng Diyos, sila yung mga taong para samba sa Diyos. Religyoso, no? At namangha sila. At sabi ng ilan, hindi nila maubos maisip ang nangyari, kaya di matigil ang tanungan. Ano ibig sabihin ito? At ang iba naman ay pautya nagsabi, ano mga lasing yan? No? Mga lasing yan. At pagkatapos noon, matatandaan natin yung mama na nagkatwa kay Jesus Christ ng 3 beses, si Pedro ay tumayo. At ito po yung first recorded gospel preaching after Christ's ascension. Ito po yung pangunahin, yung unang-unang pangangaral, no? Spiritual preaching after Christ went back to His throne. So, maaring bigyan natin ng panahon yung bagay na ito sapagkat maaring makita natin dito yung pattern, yung content, at yung effect ng gospel preaching. No? Tingnan po natin, isa-isahin po natin. So,
So yung spiritual preaching, Peter declared that what they are witnessing is prophetic fulfillment. Yung nakikita nila, hindi ito mga lasing, ito ay katunayan. Now, minsan, nakarinig na ba kayo ng lasing na nagsasalita? Nakarinig na kayo ng lasing na kumakanta? Parang bukid, parang yung mga tao, mga isang oras na kumakanta, yung parang bukid, parang di ba, kaikutin yun. As yung kwentong napakahaba at kung ano-ano pa. No? At maaaring hindi mo maintindihan. No? At yun ang tinitignan nila na doon sa mga alagad. At tumayo nga itong si Pedro. Tumayo si Pedro at ang 11 apostol at nagsalita ng malakas. Mga kababayan at mga naninirahan sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang aking sasabihin. Hindi lasing ang mga tao ito. Gaya ng palagay ninyo sapagkat ikasiyam pa lamang ng umaga. Manapay na tupad ngayon ang sinabi ni Propeta Joel, ito ang gagawin ko sa mga huling araw, sabi ng Diyos. Pagkakaluban ko ng aking espiritu ang lahat ng tao, at sa ngalan ko'y magpapahayag ang iyong mga anak. Tingnan pa mo natin, yung promise for all people. At ang inyong mga binatay makakakita ng mga pangitain, at ang inyong matatandang lalaki magkakaroon ng mga panaginip. Sa mga araw na iyon ay pagkakalooban ko rin ng aking espiritu ang aking mga alipin, maging lalaki at babae, at sa ngalan ko'y magpapahayag sila. Magpapakita ko ng mga himala sa langit at mga kababalagan sa lupa, dugo, apoy at makapal na uso. Magdidilim ang araw at pupulang animoy dugo ang buwan bago sumapit ang araw ng Panginoon, ang dakila at malingning na araw. At sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. No? Actually, dalawa po yung makikita natin dito promise. Yung una ay yung promise ng Holy Spirit, at yung una yung pangalawa ay yung promise ng salvation. So tumuloy po tayo para makita natin yung content of the first gospel preaching. Paano nga ba yun? Pagka spiritual ba ay kailangan mahina? Sasalita? O malakas at sumisigaw! O tumatalon at sumusuntok! Yung ba ang sukatan ng spiritual preaching? Tingnan mo natin. The spiritual preaching of the Apostles Peter. Tingnan po natin yung content ng first gospel preaching. As the church age began, gospel preaching was spirit-filled, yet it is so Christ-centered. It is not centered on my experience. It is not centered on our group. It is centered on what Christ had accomplished at that point. Amen. Tingnan mo natin, mga Israelita, pakinggan ninyo ito, si Jesus na taga-Nazaret ay sinugo na yung Diyos. Pinatutunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan at mga tandang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam ninyo ito sapagkat lahat ay naganap sa gitna ninyo. No? So, kinakausap ni Peter, yung mga naroon sa Jerusalem, yung mga nakakita ng himala. No, hindi lamang yung mga dayo, yung mga pilgrims. So, kinakausap sila at alam nila yung mga himala na ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. At parang iba ay magtakat. Bakit? Hindi ba si Jesus Christ ay Diyos? Hindi ba siya ay nagpagaling dahil siya ay Diyos? Now, ang sinasabi ng Pilipos, siya ay naging totoong tao na bagaman siya ay Diyos, siya ay naging tao, naging totoong tao siya dahil kailangan niyang maging totoong sa kanyang pagkamatay. Na totoo yung kanyang laman, totoo ang kanyang dugo, totoo siyang mamamatay, totoo siyang malilibing, at totoo siyang babangon muli mula sa kamatayan.
Nung siya po ay nag-minister, nung siya po ay nagpapagaling at lahat na yun, he was anointed by the Holy Spirit. It is by the power of the Holy Spirit. Kaya, yun po yung sinasabi dito. Verse 23, ngunit ang taong ito na ibinigay sa inyo ayon sa pasya at pagkakakalam ng Diyos sa mula-mula pa ay ipinapako ninyo at ipinapatay sa mga makasalanan, subalit siya ay muling binuhay ng Diyos at pinalaya sa kapangyarihan ng kamatayan. Hindi ito maaaring mamayan sa Kanya. Now, yung death cannot conquer Jesus. Because Jesus is life. No? He is the resurrection and the life. Hindi mo kaya talunin ng kamatayan ng ating Panginoon Jesus. At makikita natin dito yung sentralidad ng pangangaral doon sa ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus at ang na-accomplish ni Kristo Jesus doon sa cross. Yun po yung ating katubusan. Spirit-filled gospel preaching declares the fulfilled prophecies about Jesus Christ. Not human attainment. Tingnan mo natin, gaya ng sinabi ni David, nakita ko na lagi na sa tabi ko ang Panginoon. Siya'y kasama ko kaya hindi ako matitigati. Dahil dito, nagalak ang puso ko at umawit sa tuwa ang aking dila. At ang katawan ko'y nahihimlay na may pag-asa sapagkat ang kaluluwa ko'y di mo pababayaan sa daigdig ng mga patay. At hindi mo itutulog na mabulok ang iyong banal. Itinuro mo sa akin ang mga landasing patungo sa buhay dahil sa ikaw ang kasama ko, ako'y mapupuspos na kagalakan. At maaaring kung nabasa ninyo ito sa Psalms, maaaring isipin natin na ito ay si David. Pagpatuloy po natin. No? Mga kapatid, masasabi ko sa inyo ng tiyakan na ang patriarkang si David ay namatay at inilibing. Narito ang kanyang libingan hanggang ngayon. Siya'y propeta at nalalaman niya ang pangako sa kanya ng Diyos na magiging haring tulad niya isa sa kanyang mga inapo. Now, ito po yung pangako ng Mesiyas. Now, na mula kay David ay maisisilang ang Mesiyas. Kaya ako pag binabasa natin ang Book of Matthew, makikita natin doon yung history, no? Kung paano yung lahi ng Panginoong Yesus ay nakadugtong kay David. Dahil yung Book of Matthew ay nagpapakilala na si Jesus ay hari. Ang Book of John ay, yung Gospel of John ay nagpapakilala na si Jesus ay Diyos. Ang Book of Luke ay nagpapakilala na si Jesus ang tagapagligtas. Kaya yung emphasis doon ni Luke ay patungkol sa pagliligtas ng Panginoon. At ang Book of Mark, nagpapakilala na ang Panginoong Jesus ay naglilingkod. The suffering servant. No? So, kaya yung gospel ko ay pagpapakilala ng Panginoon ng iba't ibang aspeto ng ating Panginoon. Yeah. So, si Jesus Christ, kaya pag mga kapatid, kung yung nagpasan yung at pinanganak, no, at biga, di ba? Minsan gusto natin nagpasan yun, hanapin natin yung pangalan ninyo, tapos balikan natin yung mga lahi. Bakit po? Kasi maraming aral doon. Alam niyo ba, pagka tinignan natin yung lahi ni Jesus Christ, yung mga tao doon ay mga tao na katulad niyo at katulad ko. Maliban lamang kung kayo ay perfecto. Yung makikita niyo yung mga lahi ni Jesus Christ, di ba? May mga mamatay tao doon, mayroong prostitutes, di ba? Pero ganun yung pagkilos ng Panginoon. So si David,
na pinanggalingan ng lahi, no, kung saan ipinanganak ang Panginoong Hesus, ay namatay at nalibing. Kaya yung sinulat niya, yung propesiya, ay hindi patungkol sa kanya ay David, kundi patungkol sa Mesiyas. Sabi rin sa verse 31, ang muling pagkabuhay ng Mesiyas ang nakita at hinulaan ni David ng kanyang sabihin, hindi siya pinabayaan sa daigdig ng mga patay at hindi itinulot na mabulok ang kanyang katawan. It's not about David, it's about Jesus Christ. Kaya nga mga kapatid, sa ating pag tayo po ay nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, diba, nagbubulay-bulay tayo, nakabasa tayo, at lagi na, mas malamang iniisip na ito'y para sa akin. Ito'y para sa ano. Remember, yung whole theme ng Bible is about Jesus. Yeah. Amen. No? Yung David and Goliath is about Jesus also. Hindi, Pastor, para sa akin yun eh. Kasi makita kong tao at malaki yung problema ko. Diba? And yes. Ginagamit ng Panginoon niya para mag-usap. But the biggest problem of man ay yung kanyang pagkahiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan. At yun ay dinapit ni Jesus Christ doon sa krus ng Kalbaryo. Amen. Okay. Ano ba yung makikita natin? Ano ba yung spirit-filled preaching? No? So, spirit-filled preaching declares that Jesus is the fulfillment of the Messianic prophecy. At makikita natin yun doon sa unang martyr. Di ba nakakita natin yung unang pangangaral ng martyr? Tandaan natin sa series na ito. Si Stephen. No? Wala siyang kinuwento patungkol sa sarili niya. Yung kanyang pangangaral ay patungkol sa kung paano yung propesiya na si Jesus ang Mesiyas, kung paano naging matigas yung puso ng mga Israelita, kung paano ang Diyos ay napakabuti at nagliligtas, kung paano ang Diyos ang gumawa ng kaparaanan at ang tao ang tumalikod. No? At ang Panginoong Jesus ang tinumbok ng kanyang mensahe doon sa Acts 7. Bago siya batuhin. Kaya nga nung nag-outreach tayo, medyo inaman kayo, huwag muna kayo masyado makabatuhin kayo kasi ito ang sinabi. May persecution di ba? Nangyayari. Spirit-filled preaching declares that Jesus is the fulfillment of the Messianic prophecy. Susunod, sabi rin sa verse 32, itong si Jesus ay muling binuhay ng Diyos at saksi kaming lahat sa bagay na ito. Nang itaas siya sa kanan ng Diyos, yung ascension yun, tinanggap niya sa kanyang Ama ang ipinangakong Espiritu Santo at ito'y kanyang ipinagkaloob sa amin. No? So, tinanggap niya yung ipinangakong Espiritu Santo at ito'y kanyang ipinagkaloob sa amin dahil nasabi ng Panginoon, mas mabuti na ako'y aalis. Sapagkat pag-alis niya ay pagkakaloob ang banal na Espiritu. Tulad ng inyong nakikita at naririnig ngayon. At makikita natin si Peter, no? Yung tinatanong nila, ano ba yung mga nangyayari na yan? Yan ba yung mga hindi. Sila ay pinuspos ng banal na Espiritu Santo. At ito ay dahil sa pangako ng Panginoon at ang nagkaloob nito ay ang Panginoong Jesus nung siya po ay iangat, binalik doon sa kanyang trono sa kalangitan. Verse 34, hindi umakyat sa langit si David, ngunit siya ang nagsabi, sinabi ng Panginoon sa aming Panginoon, maupo ka sa aking kanan, hanggang sa lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo. Spirit-filled gospel preaching declares the resurrection, the ascension, and the reign of Christ. Amen. It is not about material gain,
but it's about what Christ had done and what He will do to people na manampalataya. Amen. Amen. Tingnan po natin yung effects of the Spirit-filled preaching. The effects of Spirit-filled preaching to hearers. Ano ba yung naging epekto dahil doon sa deklarasyon ni Apostle Peter? Spirit-filled preaching challenges the hearers to respond. Merong challenge. Mayroong kailangan gawin. Kaya dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus, siya ang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Ano yung nangyari sa kanila? Nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito. At tinanong nila si Pedro at ang mga apostol, mga kapatid, anong gagawin namin? Merong hihinging response. Anong gagawin? Ganon din po yung Philippian jailer sa Acts 16:30. Mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas? Hindi lamang tayo dumalo upang makinig, kundi mag-respond doon sa mensahe. Ano ang dapat kong gawin? Nagbibigay ito ng challenge, nagbibigay ito ng hamon sa atin. Pangalawa, Spirit-filled preaching challenges the hearers to make the right decision. Hindi lang sinabi, bahala kayo kung anong gusto nyo umuwi kayo, kumain kayo, basta bahala na kayo. Hindi, tingnan po natin, malinaw po. No? Malinaw po. Sabi dito, sumagot si Pedro, ano sabi niya? Pagsisihan ninyo, talikdan ang inyong mga kasalanan at magbabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo patawarin at ipagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Repent and be baptized. Verse 39, sapagkat ang pangako'y para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo sa bawat tatawagin ng Panginoong Diyos. Ano po ba yung nangyayari? Pagka tayo binautismuhan o yung tayo na ng palataya, nabautismuhan kasama ni Kristo. We died, we are buried with Christ by baptism. Magkaugnay po yun sapagkat kailangan tayong maisilan muli upang tayo rin maging tahanan ng banal na Espiritu. Tayo rin maging templo ng banal na Espiritu. At yung pangako na yon ay pangako para sa lahat. Hindi mo aksidente na narito tayo. Amen. Ito ay nanawagan ng Diyos. Spiritual preaching produces genuine conversion. Genuine spiritual growth. Kaya ang mga naniwala sa Kanya, sinabi ay nagpabautismo at nadagdag sa kanila ang may 3,000 tao ng araw na yun. At nagpapaya niya pa sa pagdagdag ng Panginoon. At sa verse 47, at idinagagdag sa kanila ng Panginoon araw-araw ang mga naliligtas. Bakit po? That which is born of the Spirit is Spirit. Amen. Kasi it's spiritual conversion. Hindi sa pilitan, sapagkat ang tanging may kakayanang mag-convict sa atin, hindi ako. Ayaw ko kung si Kuya Robert tayong mag-convict sa inyo. Ang may kakayanang mag-convict sa atin ay ang banal na Espiritu. Amen. Kaya kailangan natin ng divine enablement. Kasi hindi tayo wala tayong kakayanan magbago ng tao.
yung puso ng tao ay kakaiba. Walang kaya magbago ng puso ng tao. Maliban sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay nangako, yung puso ninyong bato ay gagawin kong laman. I will make your heart of stone. Amen. Ang flesh, ibig sabihin malambot. Kaya nga mga kapatid, no? Ang part lang natin is to convey the message. The message na empowered ng Holy Spirit. Siya ang may kakayanang i-convert ang isang tao. Siya ang may kakayanang baliktarin, no? Ang mundo upside down. Hindi o tayo. Tayo po ay daluyan lamang ng Panginoon. Vessels. Kaya ito ay grasya at biyaya na hindi tayo pwedeng magpalaki. Bakit ko? Makatandaan natin si Pedro, hiya-hiya siya eh. Hiya-hiya siya sa Panginoon, di ba? Anong sinabi sa kanya ng Panginoon nung nire-restore siya? Gaano mo pamahal? Do you love me more than this? Tatlong message yan tinanong. Bakit kaya? Kasi tatlong beses niya tinanong si Jesus. Pero yung pagtatanong na yun ay part of restoration. At anong sinabi niya ng Panginoon Jesus? Nakilala nila si Jesus Christ na nag-resurrect, pero ano sabi ni Jesus Christ? Wait. Wait. Diba? At naghintay nga sila doon sa upper room. Hanggang dumating yung araw ng Pentecostes at ibinuhos ng Panginoon yung pangako ng Ama na banal na Espiritu Santo. Yun yung araw na isinilang ang church. Doon po isinilang ang church. Kung saan ang lahat ng mananampalataya nung panahon na yun ay tinataka ng banal na Espiritu Santo. So ano ba yung spiritual conversion? No? So ito po yung products of spiritual preaching. Genuine conversion ay nangyayari because of spirit-filled preaching. The spirit-filled preaching is empowered by the Holy Spirit. It produces what? Transformed lives. Binagong buhay. No? A deeper love for Christ and a great understanding of the truth. Now remember, nung sila po ay naglalakad sa Emmaus, kasama na nila si Jesus Christ, hindi pa rin nila maunawaan at makilala na si Jesus Christ na yun. Bakit po? Kasi lahat po tayo may talukod sa mata. Unless God moves, unless the Holy Spirit works in us, yung talukod na yun ay hindi mawawala. Tingnan mo natin. No? Those whom the Lord added will continue to experience God's miraculous work. Sabi dito sa verse 42, nanatili sila sa itinuturo ng mga apostol sa pagsama-sama bilang magkakapatid sa pagpipiraso ng tinapay at sa pananalangin. Dumating ang takot sa bawat tao at maraming kababalaghan at tanda ang nangyari sa pamamagitan ng apostol. Tingnan po natin ang mga nangyari doon sa mga tunay na pinanganak ng Panginoon. Nagkaroon ng genuine conversion. They experience yung miracle na ginawa ng Panginoon. No? Nagsama-sama sila bilang ano raw? Magkakapatid. Ano yung kung ba yung pagsama-sama bilang magkakapatid ay isang himala na rin? No? Yung kayo magsama-sama rito, yung galing sa Sub-Saharan at sa Europe. and magtrato bilang magkakapatid is a miracle. Hindi tayo ang pumili, ang Diyos ang pumili sa atin at nagsama-sama sa atin. Pag tayo na naging Kristiyano,
Isipin natin, alam niyo, nakita kayo ng patatas? Sino sa inyo nakakita na ng patatas? Wala pa? Yung patatas, iba-iba ang itsura. Tama ba yun? Iba-iba ang prote. Iba-iba yung laki, di ba? Pero pag pumilos ang Panginoon sa atin, tayong mga patatas, nagiging mashed potato. Yung mga kaibahan natin na ilalay daw natin sa Panginoon. Amen. Ay nanduruan yung spiritual fellowship. Pagpilit piraso ng tinapay, at tamang-tama, ang araw nito ay ating Santa Cena at sa pananalangin. Dumating ang takot sa bawat tao at maraming kababalaghan. No? Signs and miracles, signs and wonders ay nangyari sa pamamagitan ng mga apostol. Gumalaw at kumilos ang Panginoon. Papuli po tayo. No? Those whom the Lord added will be channels of God's transformation. Yung mga na-transform ay magiging channel of God's transformation. Alam niyo ba, makikita din natin dito sa mga talata na ito, yung pinakamalaking himala. Verse 44, at ang lahat ng mga mananampalataya ay magkakasama at ang kanilang ari-arian ay para sa lahat. Ipinagbibili nila ang kanilang mga ari-arian, mga kayamanan, at ipinamamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Bakit kaya ganoon? Bakit kaya nila binibenta yung lupa nila? Bakit kaya? Bakit natakot na yun? Hindi pa nga tapos yung gulugan yung ano. Bibenta pa namin. Hindi pa tapos yung mortgage. Mga kapatid, ito po yun, no? Tatandaan natin, sila ay galing sa iba't ibang lugar, nagpunta sa Jerusalem para maging pilgrim. Lumayo. Para sa kamistahan. And then times when nagpatuloy sila, nag-stay sila roon. Buti na lang nung panahon na yun, hindi pa mahigpit yung immigration. Kundi maano silang takbo. Nakuha mo natin. Nakuha mo natin. So, yung sinabi meron yung bakon, meron silang panggastos for Pentecost. Para sa Pentecost. No? Pero, tumagal sila, at pag tumagal yun, kailangan ng kain. Kailangan ng ano pa? Maraming needs. Pero magsama-sama sila. Kaya makikita mo natin. Ano makikita mo? Ano yung pinakamalaking himala doon? Alam niyo po, di ba? Nung May 1, sabi ni Kuya Jay, Pastor, pwede na ako, pupunta ako sa office. Nasa harapan ako ng laptop ko, inayos ko na yung gamit ko, tapos punta ako dito. Ngayon, pagdating ko rito, wala yung shooting ko rito, naisip, naiwan ko lang yun sa bahay. Wala yung shooting ko sa office. Pagdating ko sa bahay, hinanap ko, wala. Tapos, sabi ko kay Kika, pinaglaro ko ba yung pinaglaro ko sa ko ba, nasisip pa yung aking pusa. Tapos, lahat ng bot, tinignan ko, wala talaga. May 2, kailangan imbitado ako doon sa Meco dahil sa OWA celebration. Pero ang unang isip, pero bago yun, may nakipag-meet si Prada, si Tammy. Kaya ang unang isip ko yun, kailangan pumunta ako sa police station muna. Pero kung pupunta ako sa police station, maaaring kong ma-miss yung meeting. So pumunta muna ako ron, meet ko muna si Tammy, tapos punta sa Meco, and then bago dito. Yung pauwi, nag-iisip ako kung ano yung pinakamalapit na police station sana. Pero dahil wala akong nakita doon malapit sa Meco ng police station,
station, doon ako sa malapit sa Sogo. Isang matera iba po yung Sogo rito po mall. Doon sa Sogo, doon yung police station. Pagdating ko ron, so binigay ko yung ARC ko, kaya nga paniti pa yung police. What? Sa teatro niya kung ano yung hinaharap ko sa coin purse. Pull in. Tapos, wallet. Okay. Tapos mga ilang minuto lang, labas niya, nandun pa lang may naglalagay. Amen. Naroon yung NHI ko at yung allowance ko. Bakit ko kinikwenta ito? Kasi hindi dahil sa maganda yung kultura ng Taiwan na pagka nakapulot, di ba sa atin kasi pagka nakapulot, jackpot di ba? Lord, thank you, answer my prayer! Right? Hindi sila gano'n di ba? Talagang pagka hindi sa kanila, ay hindi nila kukunin at maaaring kumuha din ng street sweeper o police. Pero tingnan po natin itong mga unang alagad. They are willing to surrender to Christ yung kanilang mga bagay na pagmamayari. Sabi nila, ipinagbibili nila ang kanilang ari-arian at mga kayamanan at ipinamamakay. Hindi po ba yun isa sa mga himala na may iba natin dito? Bakit po? Subukan ninyo na magpautang doon sa tao na hindi nagbabayad. Isipin mo yun, di ba? Gano'n, di ba? Kaya ako ka nawalan, sabi, napag-diskita mo pa yung pusa, iba ko pinagdaro. Napahali niya. Pero yung maging bukas ka na yung sinasabing ari-arian mo ay makita mo na ito ay tools ng Lord to meet someone's need, ay isang malaking himala. At araw-araw, habang sila'y magkakasama sa templo, sila'y nagpuputol-putol ng tinapay, sa bahay-bahay at nagsasalo-salo na may galak at tapat sa puso. At yung magsama-sama na may galak at tapat na puso, ay isa pa rin pagkilos ng banal na Espiritu. Transformation. Dahil likas sa tao ang protection mo ang sarili mo. Pero once na alam mo na yung protection mo ay mula sa Diyos, na humahawak ng buhay ng Panginoon, magbabago ang iyong mga Panginoon. Now, ano yung mga takeaways natin maaari dito? Dalawa lang, no? First and foremost, salvation is offered to all. Ang kaligtasan ay ino-offer para sa lahat. Sabi ng salita ng Diyos, now is the day of salvation. So kung ikaw ngayon, na narito, o nakaririnig dito online, kung hindi ka pa naligtas, hindi ka pa nag-repent, hindi ka pa nanampalataya sa Panginoon, believe in the Lord Jesus Christ, and you will receive. Amen. Pangalawa, the promised baptism of the Holy Spirit is for all believers. For every believer. Not for the apostles only, but for everyone who believes in Jesus Christ. Ano ang gagawin natin? It's just to believe and to receive. Bakit po? Because it is not our work, it is Christ's work. Amen. The baptizer of the Holy Spirit is not us, is Jesus Christ. Sabi ni John the Baptist, yan, di ba? The one who is coming to me, yung susunod sa akin, ay mas mahusay kaysa sa akin, he is the one who will baptize you with the Holy Spirit and power. Siya ang magpupuspos sa inyo at magbibigay sa inyo ng apoy. Mga kapatid, let us open ourselves more than doon sa ordinaryong buhay pananampalataya.
na tayo po ay maging vessel ng banal na Espiritu upang may proklama natin, maisabi natin, merong isang namatay para sa cross, para sa atin, doon sa cross. At ang kanyang ginawa ay sapat na. Siya ay nag-fulfill ng lahat ng prophecy. At kung naging totoo at naganap yung lahat ng naisulat sa kanya noon, yung lahat ng pangako niya ay matutupad din sa huling panahon. And there's only one but Jesus. Kahit kung lahat ay tumayo at tayo po ay nanay. Father, we praise you and we honor you, O Lord. We pray, O God, na kayo po ang Diyos na gumalaw at tumilos sa bawat isa. Kahit sa panahon na ito, kahit sa oras na ito, O Lord. We pray, O Lord God, na kayo ang Diyos na gumalaw at tumilos. Dalangin namin, Panginoon, napulungin niyo nga po ang dako na ito ng iyong presensya. Pulungin niyo po ang bawat isa, O Lord, na magpumapaw ang galaw at kilos ng banal na Espiritu Santo. Na mga bagay na imposible, maging posible sa aming buhay. At kami mula ngayon ay hindi mamumuhay sa pangkaliniwan, kundi ayon sa iyong kapangyarihan. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. I believe na lahat tayo dito ay iba-iba ang pag-work ng Panginoon sa buhay natin. Now that we have believed na naniniwala tayo by faith, the figure of salvation through Jesus Christ, death on the cross, we are assured that the Holy Spirit is with us and convicts us. He has the power to transform our hearts. As a response, let it be our prayer to allow Him to consume us, for us to be channels of God's transformation to those who need the Lord Jesus Christ. Nawa lahat tayo magkaroon ng passion para mag-proclaim natin ang good news sa ating mga kababayan dito sa Puebla. As a response, let us sing this song, Consuming Fire. There must be more than this. Oh, breath of God, come breathe within. There must be more than this. Spirit of God, we wait.
of God's presence. Hawakan po natin yung katabi natin. Let us pray. Hawakan po natin ang bawat isa. Let us pray. At awitin muli natin yung kanta that God will consume us. Nakatulad noong Acts 2, yung ginawa ng Panginoon kay Peter, na tayo po ay magiging buhay na patotoo, na ma-experience natin yung kapuspusan ng Panginoon, yung kakayanan ng Panginoon na baguhin tayo, at maging witnesses ni Jesus Christ up to the uttermost part of the world. Gaya ng vision ng church, that the gospel from Taipei to Taiwan and to the uttermost part of the world. Hallelujah, Lord, we praise you. Kausapin natin ang Panginoon. Habang inaawit yung consuming, yung part na consuming fire, maging prayer po natin ito. Lord, consume us. Kayo ang Diyos na gagalaw at kikilos. Kayo ang lalaban sa mga digmaan na kinakaharap namin. Kayo rin, Panginoon, ang magbibigay ng kakayanan upang kami mga maging buhay na patotoo. Living witnesses. Dahil ang aming Panginoon ay buhay na Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Pastor, kumain. Makaupo tayo. Tayo po ay ating pong alalahanin
muling nung gabi na ang Panginoong Jesus ay ipagkanulo. Siya po ay kumuha ng tinapay, kanyang pinigkas at sinabi na ito ang aming katawan. At siya po ay kumuha ng kopa at nagsabi, ito ang kopa ng bagong tipan. Mga kapatid, bago ipako ang Panginoong Jesus, ng Old Testament, ang banal na Espiritu ay ibigay lamang sa mga bishop. And they come, kill, and they go up. Ngunit sa ating kapanahunan, pinagkaloob ang banal na Espiritu as indwelling of the Spirit. That's part of the new covenant. Nung ang katawan ni Kristo Jesus ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo, sa kanyang mga latay, tayo po ay nagsigaling. Ang kanyang banal na dugo ay naglinis sa lahat ng ating mga kasalanan. At ngayon, sa panahon ng bagong tipan, sa panahon ng biyaya ng Diyos, tayo po'y nakakalapit sa Ama. At sinabi niya, come. At ito po ay alalahanin natin. So sa ating pong pagkuha ng elemento, hintayin po natin sabay-sabay po natin kakaliin at sabay-sabay po natin inumin. Managalihan po tayo magpasalamat sa Diyos. Panginoon, maraming salamat sa iyong pong pag-ibig. Maraming salamat sa ginawa ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo. Sa katawang nabayubay sa krus, ang aming mga kasalanan ay nabayaran, ang aming mga sakit at karamdaman ay nagkaroon ng kagalan. Sa dugo na tumiis, ang aming karumihan ay nalinis. At sa araw na ito ng aming pag-alaala, kami nagpapasalamat sa biyaya, sa dakilang pag-ibig, sa pangalan mo ni Jesus. Oh Lord,
Kristo Jesus na nabayubay sa krus ng Kalbaryo para sa ating kaligtasan, sabay-sabay po natin kainin ng may pasasalamat. Ang saraw ng bagong tipan, inumin po natin ng magpasasalamat.